gusto mo dukutin sa Amerika. Wow, pupunta tayo ng Amerika para dukutin ang isang Pilipino. Tama ba yun? Delikado yan. Pag ginawa mo sa Amerika, pwede kang kasuhan ng kidnapping sa Amerika. Pangalawa, walang gagawang matinong Pilipino dukutin ng isang congressman doon sa ibang bansa. Si Sara Duterte, Vice President, iba na naman ang sinasabi. Parang hindi number 2 na pinakamataas na opisyal ng gobyerno at parang hindi abogado. Kasi itong kanyang sinasabi, labag sa batas eh. Abay, gusto niya bakit daw hindi na lang dukutin, kidnapin si Congressman Saldico? Yung dating chairman ng Committee on Appropriation ng Kongreso. Kakaiba itong sinasabi niya. Bagay ba yan sa isang demokratikong bansa? O talagang ito ba ang kailangan sa panahong ito? Ito, pakinggan niyo itong balitang ito. Kataan lamang una ni Vice President Sara Duterte. Bakit ngayon ang uminos si Pangulong Bongbong Marcos? Nung isang taon pa niya sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget. Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang contractor na Carly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang. Matindi yung sinasabi niya. Sandali. Iwanagin natin kasi alam nyo, yung pag-aresto, kidnapping, yung pag-aresto under warrant of arrest, court order, legal yun. Pero kidnapping, ibig sabihin, walang warrant of arrest, walang lahat. Bawal yun. Ang sinasabi niya, kinidnap daw ang dating Pangulong Duterte. Talagang hanggang ngayon, di makamove on si Vice President. Ma'am, Vice President, abogado ka. Merong warrant of arrest galing sa ICC, dala ng Interpol, kaya ipinatupad ng Philippine government noong panahon nun. At nakasaad din sa batas na mayroong otoridad ang Philippine government iturn over sa ICC si Duterte dahil mayroon niya akong kaso, crime against humanity at warrant of arrest. Ito naman kung pinapakidnap nyo, pinadudukot nyo si Saldico, hindi naman ako tagapagtanggol yan, hindi ko kilala yan, pero alam ko na hindi wala akong sabit talaga yan. Gusto mo dukutin sa Amerika. Wow, pupunta tayo ng Amerika para dukutin ang isang Pilipino. Tama ba yun? Delikado yan. Pag ginawa mo sa Amerika, pwede kang kasuhan ng kidnapping sa Amerika. Pangalawa, walang gagawang matinong Pilipino dukutin ng isang congressman doon sa ibang bansa. Ang pinakamaganda dyan, pauwiin. Pag hindi umuwi, kansilahin ang pasaporte. Di ba? By the way, yan nga po yung nangyari. Meron na pong sinabi, order, si Congressman, Speaker Faustino D. Duterte, bagong speaker, na binibigyan at pinapauwi sa loob ng 10 araw. Sinulatan na ni Speaker D, ang opisina ni Saldico, at dapat umuwi siya sa loob ng 10 araw. Umuwi ng Pilipinas. At kung hindi, may mga sanction na gagawin ng Kongreso, baka matanggal siya. Yun ang tamang proseso. Pero yung kidnapping, dukutin, sandali, Sara Duterte, pambihira ka naman. Gusto mong ipakita sa buong mundo na legal ang kidnapping, legal ang pagdukot. Again, hindi ako pabor kay Saldi. Dapat talagang siya magpaliwanag. Dahil siya yung chairman ng komite, maaaring may kinalaman sa inserso, may kinalaman sa anomalya. Pero dapat yung tamang proseso. Pauwiin sa tamang proseso. Pag nandito na, litisin, imbestigahan, litisin. Pero kidnapping, hindi maganda yan. Mukhang pabigla-bigla ito si Sara, delikado ito. Pag naging presidente, mukhang wala ng batas. Kahit sino, pag gusto niya, kidnapping, pauhuli. Hindi nga basihan yung paghuli sa tatay mo. Yung tatay mo, may kaso, may warrant of arrest, kaya hinuli. Walang kidnapping doon, paulit-ulit na sinabi ng gobyerno. Pero yung ibang tao na walang kaso,
suspect pa lang, under investigation, gusto mo dukutin, aba hindi pwede. Hindi yan dapat nanggagaling sa pangalawa, sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan at saka abogado. Ibang klase talaga itong mga Duterte, ano ha? Parang walang pakialam sa batas. Yun ang aking tingin. Ha? Kung galit ka kay Saldico at kay Speaker, mag-file ka ng kaso laban doon sa dalawa. Tapos iimbestigahan siya. Mag-file ka ng kaso before Office of the Ombudsman, before Department of Justice. Yun naman ang tamang proseso eh. Tapos para pag-uwi rito, di sasalang sila sa investigasyon at kaso. Yun ang dapat gawin. Huwag gagawin sa pamamagitan ng marahas. Parang gamay, hindi pa sila nakaka-move on sa issue ng tukhang-tukhang. Ayun kasi ginawa nilang araw eh. Walang investigasyon, pag-suspect, tukhang, tapos kagad. O kaya may problema sila. Human rights violation, crime against humanity. Ay ang kasalukuyang gobyerno, hindi naman tayo spokesman ng Malacanang. Kaya ba yung Malacanang po ay ang lagi sinasabi, rule of law, na dati ko na rin sinasabi. Pag mayroong issue, imbestigahan, pag may ebidensya, kasuhan, then sa korte. Ang trial. Ang korte ng bahala kung ano ang gagawin after ang kailang trial. Hindi ang Office of the President. Kasi ang Office of the President nagpapatupad ng batas. Hindi pwedeng lalabas ka sa batas. So itong issue ng korupsyon at iba pang nangyayari sa ating bansa, obligasyon ng Office of the President na panagutin ng lahat sa tamang proseso. Although masakit, talagang tayo pinagnakawan, tayo pinagsamantalahan, ang pera natin ay talagang kinuha nila. Obvious na hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyon nga. Mula 2016 hanggang 2025, talagang trilyong pera ang nawala. Not only flood control scam, marami pong proyekto sa ating pamahalaan ang merong kontrata ang gobyerno na posibleng kasi halintulad kung hindi man katindi, baka sumobra o kaparehas nitong scam sa flood control. Marami talaga. So hukayin natin ang hukayin yung lahat ng mga anomalya para matigil. Pero yung gamitan ng illegal, yung mga dapat nagpapaliwanag, huwag naman kasi hindi ko yan naaayon sa isang demokratikong bansa at mga batas na umihiral. Tsaka pag kinidnap mo ang isang Pilipino doon sa Amerika, eh kaso ang kidnapping aabutin mo sa Amerika. Eh meron namang extradition treaty. Eh ba't hindi pa iral yun? Kasuhan si Saldico, pag hindi umuwi, o edi ipa-iral ang extradition treaty. Humingi mag-request tayo sa Amerika. Pero dapat, huwag karasan. Hindi yan magandang halimbawa yung paglabag sa batas at ay advice at gusto mangyari ng pangalawang Pangulo. Gawin daw ng Malacanang dukutin. Wow! Sa Amerika. Ulit-ulit ko pero kakaiba kasi kailangan po ma-establish yung mali at yung tama lang. Ako, basta mali, mali. Pag tama-tama. Ito sinasabi ni Sarah, mali kasi labag sa batas. Okay? Kung meron siyang galit o merong ebidensya, dalhin mo sa korte. Huwag yung physical na mas delikadong kalagayan.